Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nilinaw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kaibahan ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program o FSP at ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps kasabay ng 3rd Market Day ng FSP sa Tondo, Manila. Ayon kay DSWD Undersecretary Eduardo Punay, ang kaibahan ng dalawang programa nito ay ang misyon o layunin kung saan ang 4Ps ay nakatuon sa paglaban sa intergenerational poverty cycle at ang FSP naman ay nakapokus sa suliranin ng food insecurity sa bansa. Dagdag pa niya, bukod sa layong mabigyan ng pagkain sa pang-araw-araw ang mga nangangailangan, ay layon din ng FSP na matulungan na makapag-self-sustain sa pamamagitan ng nutrition sessions, pagsasanay sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at job fair ng Department of Labor and Employment o DOLE. Sa pagpapatupad ng Motorcycle Riding Academy ng MMDA, inihandog ni DILG Secretary Benhur Abalos ang dagdag ng mga motorsiklo bilang suporta rito. Daniza Lopez para sa balita. Labis ang pasasalamat ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes sa mga bagong motorsiklo na donasyon mula kay Department of the Interior and Local Government Unit o DILG Secretary Benhur Abalos. Inihandog ito ni Abalos bilang suporta sa programa at proyekto ng MMDA upang mabawasan at maiwasan ang bilang ng mga aksidente sa daan. Ibinahagi ni Artes na bago pa lamang mapatupad ang Motorcycle Riding Academy ay binanggit niya na ito kay Abalos kung saan agara naman itong tumugon na magbigay ng 10 motorsiklo. Ayon kay Artes, matatalakay sa Academy ang Riding and Basic Emergency Response Skills na siyang magbibigay kaalaman sa mga motorcycle riders hinggil sa tama at ligtas na pagmamaneho. Naglalayon din ito na maibsan ang pagtaas sa kaso ng mga aksidente na nangyayari sa daanan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sinisiguro ng COMELEC na matatanggap ng mga gurong magsisilbi sa paparating na BSKE ang kanilang honorarias sa itinakdang araw. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, target ng ahensya na hindi pa abuti ng 10 araw ang pagbibigay ng honorarias sa mga guro kung saan nakasaad naman sa batas na dapat nila itong matanggap sa loob ng 15 araw matapos ang halalan. Nasa 10,000 piso at 9,000 piso ang matatanggap na honoraria ng mga electoral chairperson at board members at karagdagang 2,000 piso para sa mga gurong nakatalaga sa mga lugar na mayroong early voting hours. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro, abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Mga huling isda sa West Philippine Sea bumaba ng 70% sa gitna ng sigalot sa pagitan ng Pilipinas at China. Honoraria para sa mga gurong maglilingkod sa BSKE titiyaking matatanggap sa takdang oras. PBBM nagtakda ng panibagong price range sa palay. DA pinaplanong ilunsad ang Young Farmers Challenge. Ilang business groups tinalakay ang issue sa wage and employment rates sa bansa. Mga atletang Pilipinong lalahok sa Hangzhou at Para Games binigyan ng send-off party. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita.
Sa pamamahagi ng fuel subsidy program, binigyang linaw ni LTFRB Chair Attorney Teofilo Guadis III na maaari lamang itong gamitin sa pagbili ng produktong petrolyo sa mga gasolinahan. Inilinaw niya rin na sakop ng programa ang mga transport groups at pampublikong mga sasakyan, traditional man o modernize ang mga ito. Ang fuel subsidy program ay inilunsad para sa transport sector bilang tulong sa mga operator dahil sa pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo. Bilang bahagi ng pagdiriwang sa International Coastal Cleanup Day, nanawagan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na paigtingin ang pangangalaga sa mga karagatan ng bansa. Panoorin ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Sa taunang pagdiriwang ng International Coastal Cleanup Day, pinangunahan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang cleanup drive sa lungsod ng Navotas. Ang nasabing kaganapan ay naglalayong isulong ang mas malinis na karagatan para sa mainam na kalusugan kung saan ito ay nilahukan ng 500 katao sa iba't ibang sektor ng pamayanan. Hinikayat naman ni BFAR National Director Demosthenes Escoto ang publiko na makiisa sa pangangalaga ng karagatan sa buong bansa upang masigurado na may sapat at malinis na yamang dagat para sa lahat. Aniya, hindi lamang ang kagandahan ng mga karagatan ang kanilang pinangangalagaan kundi pati na rin ang kabuhayan ng milyon-milyong mangingisda. Kasabay nito, inilunsad din ng BFAR ang baliksigla sa ilog at lawa o basil program upang isailalim sa rehabilitasyon ang mga lawa, reservoir at iba pang uri ng anyong tubig para mapanatili ang kalusugan ng kapaligiran at mapadami ang bilang ng mga yamang dagat sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Ang Department of Foreign Affairs o DFA ay naglahad ng serious concern sa mga ulat ng pagkasira ng coral sa Rosal Reef sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa na nananawagan para sa pagtigil sa mga aktibidad na sumisira sa marine life. Nitong kamakailan lang ay sinaad ng DFA na patuloy na itinataas ng Pilipinas ang alarma sa mga aktibidad ng mga dayuhang sasakyang pandagat na nakapipinsala sa mga maritime zone ng bansa. Ito'y matapos kumpirmahin ng Philippine Coast Guard ang malawak na pinsala sa seabed ng Rosal Reef at Escoda Shoal, mga lugar na madalas puntahan ng Chinese Maritime Militia sa West Philippine Sea. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro, abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Mga huling isda sa West Philippine Sea bumaba ng 70% sa gitna ng sigalot sa pagitan ng Pilipinas at China. Honoraria para sa mga gurong maglilingkod sa BSKE, titiyaking matatanggap sa takdang oras. PBBM nagtakda ng panibagong price range sa palay. DA pinaplanong ilunsad ang Young Farmers Challenge. Ilang business groups tinalakay ang issue sa wage and employment rates sa bansa. Mga atletang Pilipinong lalahok sa Hangzhou at Para Games binigyan ng send-off party. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Bumaba ng 70% ang mga nahuling isda sa West Philippine Sea at inaasahan pang mas bababa sa gitna ng naitalang iligal na aktibidad umano ng China, partikular ang kamakailang pag-aani ng coral reefs sa teritoryo ng Pilipinas. Ikinaalarma ito ni Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas o Pamalakaya National Chairman Fernando Hicap kasunod ng hindi mapigilang pagdaong ng mga sasakyang pandagat ng China.
Kaya naman nananawagan si Hiccup kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na utusan ang mga kinauukulang ahensya na alamin ang lawak ng pinsala sa mga coral reefs sa West Philippine Sea, gayon din ang kaukulang kompensasyon mula sa China dahil sa danyos na idinulot nito. Isang Cameroonian national ang inaresto ng Bureau of Immigration sa lalawigan ng Batangas noong 13 ng Setyembre dahil sa kasong overstaying. Narito si Jade Buhoy para sa balita. Sa Banaba West, Batangas noong 13 ng Setyembre, arestado ang Cameroonian national dahil sa paglabag ng immigration law ng bansa. Base sa Bureau of Immigration o BI, ang dayuhan ay natukoy bilang si George Aurelian Eshane Bico na 33 taong gulang. Si Bico ay pinatawa ng parusa bunsod ng reklamong natanggap ng ahensya dahil ito'y nagtagal sa bansa ng walang wastong visa. Bukod pa riyan, kinakaharap niya rin ang reklamo sa domestic violence. Base sa inspeksyon ng BI, wala man lang itong naipresentang pasaporte sa mga kawani ng ahensya. Sa kasalukuyan, si Bico ay nasa kustodiya ng BI sa Bikutan, Taguig para sa kanyang nalalapit na deportation. Samantala, nagpaalala naman si BI Commissioner Norman Tansinco na sisiguraduhin nila ang kaligtasan ng mga Pilipino sa pagmamatsyag sa mga dayuhang may iligal na gawain sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Upang mas mapabuti ang kita ng mga magsasakang Pilipino at matiyak ang supply ng bigas, napagkasunduan ng pagpupulong na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasama ang National Food Authority o NFA na magtakda ng buying price sa mga palay. Ang naunang mungkahi ay gawing 20 at 25 piso, ngunit matapos ang pagpupulong ay tinakda kung saan ang tuyong palay ay 19 o 23 pesos per kilo at ang wet naman ay 16 to 19 pesos per kilo. Para naman masiguro na hindi makakapasok sa merkado ang mga imported na bigas, sinabi ng NFA na ang solusyong ito ay para labang sa mga mahihirap. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro, abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Mga huling isda sa West Philippine Sea bumaba ng 70% sa gitna ng sigalot sa pagitan ng Pilipinas at China. Honoraria para sa mga gurong maglilingkod sa BSKE, titiyaking matatanggap sa takdang oras. PBBM nagtakda ng panibagong price range sa palay. DA pinaplanong ilunsad ang Young Farmers Challenge. Ilang business groups tinalakay ang issue sa wage and employment rate sa bansa. Mga atletang Pilipinong lalahok sa Hangzhou at Para Games binigyan ng send-off party. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.